Sagittarius, ito na po yung reading ninyo, May 13 to 19 or kung kailan dadaan sa inyo itong ating reading. Total timeless reading din naman ito kahit kailan dumaan sa inyo. Okay. Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers man. As long as nakaka-relate kayo. Yan. Kung nakaka-relate kayo, comment nyo na lang dyan. Unang card mo, intervention. Tapos recalling, journal, racing, insatiable. Merong energy dito ng hindi sapat, hindi makontento. Merong energy dito na tumatakas or umiiwas. Merong energy dito ng nililista niya lahat, nagda-diary siya, nagki-keep notes, tinatandaan lahat ng details. Nare-recall. Merong energy dito ng alam mo yung taong mapagtanim or yung taong matandain. Yan, ganyan. Very vivid ang memory. At merong some kind of intervention. Kung sino man yung nangangailangan ng intervention, itong mga susunod na days. It could be you. Ikaw maaari siguro makatulong dyan or ikaw yung kailangang tulungan. Kailangan ng rescuing, kailangan ng intervention, pwedeng intervention ng ibang tao, intervention ng divine, no? Merong, or pwedeng pangingialam kung meron mang nag-i-intervene. Umiepal, nangingialam, pwede rin. Mga signs sa tarot cards mo. May mga air signs, Gemini, Libra, Aquarius, pwede ring water, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, or Sagittarius. Strong energy ni Sagittarius. So, maaari ka maka-experience ng loss with 5 of Pentacles, particular sa pera or opportunity. Okay? So, ito yung mga period wherein parang hirap ka. No? Hirap pagdating dun sa situation, hirap pagdating dun sa pera, or hirap kang makahanap ng mga paraan, hirap kang makahanap ng pagkakakitaan or trabaho kung nag-a-apply ka, alam mo yun. Ito yung mga times na maaaring maramdaman mo yung rejection or literal na ma-reject ka. Ito yung mga times na mag-isa ka lang. Oh. Ito yung period ng yung pagiging outcast or walang gustong tumulong sa'yo, walang gustong tumanggap, magpatuloy, walang dumadamay sa'yo. Pwedeng ganun yun. Ito yung being left out in the cold energy, si 5, yung classic na yun, which is si 5 of Pentacles. Pero most likely, pwedeng related sa pera ito. Okay. Ito yung yung period na walang-wala, alam mo yun, walang-wala, tapos walang-wala ka na nga, tapos wala ka pang malapitan, mahinga ng tulong, or nare-reject ka pa, alam mo yun, ina-avoid ka pa. O kasi nakikita ko dito, parang nangangailangan ka ng tulong or intervention, kaya lang, merong person or mga tao na maaaring iwasan ka nila. Alam mo yun, yung feeling ba na parang tinatatwa ka, itinatakwil ka, or kinahihiya ka, alam mo yun, parang dinidisown yun. Parang yung energy ng dinidisown. So, masakit na feeling and mahirap na situation yun. But, lumilitaw yung card ng intervention, which means maaaring yung divine na yung tutulong sa'yo or gagawa ng paraan para may tumulong sa'yo, makatulong sa'yo. Okay? Kasi may intervention eh.
So, minsan yung intervention na yan, lumilitaw yan doon sa mga situations or sa mga tao na nangangailangan talaga sila na like intervention ng doktor. Limbawa, may depression, alam mo yung mga ganun. Or intervention when it comes to health, no? Kailangan ng intervention ng doktor, kailangan ng intervention ng surgery. So, depende. Malawak kasing ano to eh. Malawak yung mga energies na napapaloob dyan. Alam mo kasi, feeling ko lang, yung iba rito, kung ano man itong inaalok mo sa kanila, o yan, kung meron ka mang inaalok or ikaw yung inaalok dito, pwedeng hindi interesado yung inaalok, kung sino man. Ikaw man yung inaalok or ikaw yung hindi interesado. May energy kasi dito ng hindi interesado or ini-ignore. Yung bang kahit lumapit, kahit na humingi or mag-offer, yung nilalapitan, hindi siya interesado or hindi niya pinapansin. Or energy ng hindi na-appreciate. Pwede rin. Pwedeng hindi yan na-appreciate eh. Pwedeng kung ikaw yung lumalapit, pwedeng ikaw yung hindi niya na-appreciate. Or kung siya man yung lumalapit sa'yo, kung ikaw man yung hindi nakaka-appreciate dito. So, expect mo na talaga when it comes to mga applications or yung mga paninda, mga inaalok-alok, ino-offer-offer, makaka-experience talaga ng hindi, alam mo yun, walang interesado or i-reject. Hindi tatanggapin yung ino-offer. So, related man yan sa negosyo mo, sa trabaho mo, or doon sa person na ka-connect mo, or ibang tao na ka-deal mo, pwedeng ganun. By the way, please don't forget to subscribe or follow. Malaking tulong po bawat isang follow, subscribe. Thank you po dun sa lahat na nag-follow, subscribe na. At sa mga bumabalik-balik, abangers, laging sumusubaybay, mga nagla-like, nagko-comment, nag-share, hindi nag-skip ng ads. Pati na rin doon sa lahat ng suki ko, private reading. Kung gusto nyo magpa-private reading, maka-avail ng exclusive perk sa akin, dumiretso po kayo sa one and only official FB page ko, Purple Teen. May check sa dulo, which means meta-verified. Kapag walang check, yun yung mga fake na gumagaya sa akin. Beware, marami sila. Okay? Hindi ko po kayo i-friend request, hindi po ako mag-message or mag-chat sa inyo. Okay? Kayo po ang mag-PM sa akin. So, yung link nilalagay ko naman sa description ng video ko. Depende kung saan po kayo nanonood. So, ayan. Pati na rin pala dun sa mga, thank you sa mga hindi umaalis, nag-avail ng membership subscription sa akin sa YT tsaka sa FB ko. Ano pa? Tower moment. Shake up, panggulat. May mangyayari na hindi mo inaasahan for sure kasi lagi naman ganyan si Tower. Yung alam mo yung panggulat. Darating na lang, mangyayari na lang, magugulat ka na lang. Alam mo yun, hindi ka prepared, hindi mo inaasahan. Ganyan yung mga moment ni Tower. Okay, pwede may ka-deal ka rito na Sagittarius, binanggit ko na yung mga signs kanina, air, water, earth. Okay, maaaring magkaroon ng meron ditong tao, sabi ko sa'yo, yung mahilig siyang maglista, mahilig siyang mag-diary, mag-journal, talagang lahat ng detalye, pangyayari, dinodocument niya. Kaya itong tao na to, kumbaga, wala kang maitatago sa kanya kasi lahat nililista niya eh. So, hindi ko alam kung yung special person mo yan or kung ibang tao ito na ka-deal mo sa isang situation. Kumbaga, nagki-keep siya ng mahilig siyang maglista, mag-keep. Ayan, pati mga memories, alam mo yung mahilig siyang
Halimbawa, yung mga pictures, memories, tinetreasure niya yun, no? Mga bagay, etc. Tsaka gino-journal niya, nagda-diary talaga siya. So, bawat araw, detalyado, nakalista. Ayan. O, kasi itong person na to, meron siyang mga memories, kayo, no? Kayong dalawa. At lahat yun, lahat ng nangyari sa inyo, lahat ng mga memories na yon, no? Lahat, maganda, pangit na memories, nilista niya yun, as in sinulat niya. Sinusulat niya yun sa diary niya. Kaya, alam mo yun, lahat yun, naka-record, kumbaga. So, merong energy dito ng ghosting. I think magkakaroon ng realization dito. Kung sino man yan na ng ghost. Parang mahihit siya ng lightning eh. Alam mo yung bigla na lang siya magkakaroon ng sudden awareness. Hindi ko alam, pero pwede rin ikaw yan kasi merong sudden awareness dito sa'yo, Tower. Alam mo yung shake-up? Sabi ko nga, yung shake-up na yan, it could be unending, it could be aberya, it could be pagbabago, alam mo yun, in general. Pero, in love life kasi nakikita ko rito, pwedeng merong gumawa ng kasalanan, ng ghost, gumawa ng atraso, nagkamali sa'yo, na maaaring nare-realize niya na yung pagkakamali niya or kasalanan niya. So, maaaring mag-reconnect itong person na ito. Kasi nandyan yung temperance eh, nandun yung kagustuhan niya na makipag-ayos, makipag-areglo, o love life man yan or hindi. Actually, naisip ka nitong person na to, kaya ngayon nakikita ko rin na nagkakaroon na siya ng awakening, realization with the Tower, with the Four of Cups, nagkaroon siya ng period ng pagmumuni-muni. And ang gusto nitong tao na to is magkabate or magkaayos kayo. Ayusin kung ano man yung mga naging diferensya ninyo. O mapa-love life man yan or hindi. Kaya lang, ang nakikita ko kasi dito, minsan ka nang binitray niyan, minsan ka nang tinakasan niyan, minsan ka nang niloko or nangaliwa ng ghost. Hindi maganda kasi dito eh. Siya kasi talaga yung hindi okay. Alam mo yun? Siya kasi talaga yung hindi naging happy. Siya talaga yung hindi na kontento, by the way. Ayan. 2 cards. Sinasabi na hindi na kontento. Pero kasi gusto niya magkaroon ng peace between the two of you. So whether tanggapin mo siya hindi, magkabalikan kayo hindi, siguro ang very clear lang na energy dito is nakikita ko na gusto niyang makipag-make peace, makipag-areglo na lang. Parang yun yung nafe-feel ko na energy. Pero kasi nakikita ko merong energy dito ng ire-reject. So it could be you, siguro, pag kumatok sa itong person na to or sakaling bumalik, baka kasi nakapag-desisyon ka na. And maaaring hindi mo siya tatanggapin. I-reject mo nga. Kasi nga, minsan ka na niyang binitray. Minsan na siyang hindi naging kontento eh. So, yun yung nakikita ko energy sa love life mo. Okay. So, when it comes to ibang bagay naman, nakikita ko rito, yung iba, pwede magkakaroon kayo ng some kind of intervention, kasi Tower talaga eh. So, pwedeng itong divine intervention na ito is may kinalaman sa'yo. Sabi ko nga kanina, it could be related sa crisis na pinagdadaanan mo, health crisis man yan, financial crisis, or career crisis. No? Kasi nakakakita ako ng difficulty when it comes to money, tsaka sa trabaho,
So, nakikita ko maaaring may aid or miracle divine intervention na ipapadala sa'yo. Okay? And eventually, nakikita ko dito na magiging very eager ka to grab this opportunity. Maaaring ngayon, hirap na hirap ka, struggling ka in money, in trabaho, paghahanap ng trabaho. But eventually, magkakaroon ng divine intervention in padadalahan ka ng some kind of miracle or tulong na merong darating na opportunity sa'yo at ikaw, wag mong aksayin yung opportunity na yon. You will make haste para i-grab mo yung opportunity na yan. Okay, Sagittarius, yan lang muna for now. Kita-kits sa susunod na reading. Godspeed, babush.